Hindi nila nakita yung project ko na hindi ko ginawa. Kaya naman, bumili ako dito guys ng bagong-bagong iPhone ngayon, which is yung 17 series. Tatlo yung binili ko. Uy, sana all. iPhone 17 Pro, iPhone Air, and the iPhone 17 base variant. Dahil nga syempre, andito pa siya sa LBC box. Kaya naman tara, tingnan natin to. Magkakaroon tayo ng unboxing kung okay nga ba talaga siyang tingnan. Kung worth it nga ba talaga yung ginastos ko na pera dito sa iPhone na to. Medyo mahal kasi to guys. Hindi, wow. So tara, tingnan natin kung worth it nga ba talaga yung isang ghost project para sa tatlong iPhone. And we will start in 3, 2, 1, let's go! Yo, what's up guys? I'm JP and this is JTin TV, kung saan nagre-review tayo ng iba't ibang mga smartphone, sulit man or mga mahal katulad na lamang nito. Yes, medyo mahal talaga to guys. I think wala na talaga akong perang natitira ngayon. Like, legit na. But yes, matagal naming pinag-ipunan to. And today, makikita natin kung legit nga ba talaga na maganda yung bagong iPhone series ngayon. O baka naman, hype na hype lang. Like you know, as always, parang every year naman ata, napakaganda ng iPhone. But yes, I have been using this iPhone 15 Pro Max right here. Matagal na po siya. 2 years na siya. Hindi ako nag-upgrade sa iPhone 16 Pro Max dahil nga halos same lang naman. Pero dahil nga nag-iba na yung design, napilitan ako dito guys na bumili. So today, unbox lang muna natin. Na kung merong nagtatanong kung bakit naka-LBC to, well, it's because pinabili ko to sa Hong Kong, tapos pinaship dito sa Cebu from Manila. And yes, you heard it right. Eto guys ay mga Hong Kong variant. Wala pang local variant ngayon. Napaka-early pa. I guess mga October 3rd week pa daw magiging available dito sa Philippines. Tapos, yung isa pa na advantages kapag lumabas ka, like Hong Kong or Singapore, mas mura ng konti compared sa SRP na dapat dito sa Pilipinas. And alam nyo ba na yung mga binibenta sa Green Hills ang mamahal? Wherein pwede ka na mag-book ng iyong sariling ticket para bumili sa Hong Kong, tapos halos same lang yung presyo or mas mababa pa nga ng konti. Ganon kataas yung mga patong dito guys. So, if I were you, hintayin nyo na lang muna na mag-release ng local variant para naman mas sulit yung pagbili nyo. Yes! So, this is it. The iPhone 17 Pro, the iPhone 17 base variant, and this is the iPhone Air. Eto guys, yung first generation ng iPhone Air. Hindi po siya tinatawag na iPhone 17 Air. Akala ko talaga nung una, iPhone 17 Air. Pero yes, iPhone Air po to guys. Pinakauna and pinaka-thin na available na iPhone ngayon. So, unahin muna natin dito guys, yung base variant. So, eto na siguro yung pinaka-worth na iPhone na pwede nyong bilhin. Dagdag pa natin na almost same lang naman yung performance niya kay iPhone 17 Pro. Almost same lang din sa camera and things like that. So, marami talagang bumili or nag-pre-order nitong iPhone 17. Now, tingnan naman natin. Ooh, just look at that. Napakaganda ng kanyang color guys. Although, I think para sa akin, mas maganda yung color blue ng iPhone 16. Eto, medyo binabaan nila. Parang pastel na yung kanyang dating. Light blue na lang po siya. Mas maganda yung ultramarine para sa akin guys. This is a very premium smartphone. Camera control dito sa right side. Power button, volume rockers, and yung kanyang action button naman dito sa kaliwa. Saktong-sakto lang yung kanyang size. Malas lang dahil nga wala na tong plus version. But yes, this is the iPhone 17 base variant. So, ito guys ay magiging daily driver ni Lavi. So, para sa kanya to. Sana all. Perfect na perfect to sa kanya dahil nga okay na yung kanyang camera. Tapos, napakaganda na rin ang kanyang latest selfie camera with the newest center stage ng iPhone guys. No need to rotate na kung gusto mo ng wide selfie camera. And para sa akin, okay na talaga etong si iPhone 17. Also, it comes with the USB-C to Type-C na cable and the SIM ejector pin. So far, yun na naman. Paperworks, wala na. Ganun na talaga yung loob ng box ng iPhone ngayon. Parang wala ka nang ina-unbox. Now guys, next up is the iPhone 17 Pro. This will be my new daily driver. Para sa akin talaga to. Medyo nagsawa na ako sa Pro Max guys dahil nga medyo nalalakyan ako. Hindi siya pwedeng one hand lang. Kaya naman nag-switch ako dito, iPhone 17 Pro. And this is it. Oh my God! Just look at that! Woo! This is the color Cosmic Orange. Pero meron ka pa iba't ibang available. Like the blue one and the silver. Maraming nagsasabi na pangit daw yung build nitong bagong iPhone with the aluminum design. Para sa akin, sobrang
premium niyang tingnan. Like, just look at that, diba? Siguro dapat secured talaga yung case dahil nga madali na itong magasgasan. But for me, mas better to pagdating sa drops dahil nga hindi na po siya glass. Magagasgasan, magkakadent, pero hindi magka-crack. Although, meron pa rin tayong glass dito, of course, para sa wireless charging niya, which is nagsusupport na siya ng Qi 2.2. So, fast wireless charging na etong iPhone 17 Pro. The looks of this phone is just gorgeous. Napakaganda, guys. Sa loob, same lang sa iPhone 17, USB-C to Type-C na cable, and the SIM ejector pin, and mga paperwork. Sad nga dahil nga wala na siyang mga Apple sticker or something, parang remembrance. But yes, this is it. Same na same lang sila ng size nitong iPhone 17 as long as yung Pro yung pinili mo. Pero yung Pro Max, of course, mas malaki yon. Like I've said, wala ng 17 Plus. It's because kung gusto mo na magkaroon ng Plus version ng 17, dito ka daw kay iPhone Air. So, eto na nga, guys. Tingnan naman natin etong phone na to. Now, I'm pretty excited with the Air dahil nga sobrang nipis niya daw in person. But yes, let's see. Ooh. So, ang unang bubungad sa atin dito, guys, is yung mismong smartphone agad. Wala nang iba. Bakit ko pa sinabi yun? But yes, oh my God, napakaganda niya pala in person. Napakanipis lang nitong iPhone Air. Although, hindi ako masyadong surprised. Madami na ako nakitang mga reviews. But so far, yes, pagdating sa iPhones, guys, this is the thinnest iPhone available. Except na lang yung kanyang camera bump dito, of course. Now, kasama naman ito, as usual, USB-C to Type-C na cable. And this time, wala na po siyang SIM ejector pin. Dahil nga, eto guys, ay purely eSIM only. Si 17 Pro at saka si 17 ay meron pang one SIM card, guys, dahil nga Hong Kong variant to, hindi to US variant. Kapag US variant naman, purely eSIM, mas malaki rin yung kanilang mga battery. Pero eto guys, medyo mas mababa yung battery nila, pero meron pang lalagyan ng SIM card. So, one physical SIM plus one eSIM. Well, this one is dual eSIM. So, lahat ng mga iPhone Air globally, eSIM lang talaga. Now, of course, guys, dahil nga kaka-unbox pa lang natin dito sa mga napakagandang smartphone na to, kailangan muna natin silang i-protect. That is why magre-recommend ako ng mga napakagandang case na available dito sa Pilipinas sa Shopee. So, unang-una na ito try natin dito is yung Aramid Fiber Protective Case by Ugreen, and this is for my iPhone 17 Pro. So, ganito yung itsura niya, guys. Just look at that. Although, hindi siya protected all the way. But yes, pagdating sa looks, tingnan natin. 2,000 years later. Just look at that. O, diba? Sobrang ganda. Protected na yung kanyang camera module dito, guys. Dahil nga, as you can see, protruding po yan. So, kapag nakalagay lang yung inyong phone, no need to worry na sa kanyang camera module. Now, meron tayong mga iba't iba dito. So, this one right here is a protective case na clear and zero yellowing daw to, guys. Again, by Ugreen lang din po to. And napaka-cheap lang nito, guys. Around 400 pesos lang to, guys. Clear case na magnetic, which is okay na okay dahil nga hindi mawawala yung MagSafe feature nyo. Madali lang po siyang ilagay, hindi katulad ng iba't ibang clear case na available. It keeps the iPhone Air thin, tapos protected na rin yung kanyang camera module dito. So just look at that, 'di ba? Halos same na same lang sa binebenta ng Apple. Pero eto guys, napaka-cheap lang. Also, meron din tayong available dito ng mga tempered glass, which is napakaganda na rin ng quality and 400 plus lang. And lastly, tingnan natin yung case ng iPhone 17. Clear case din to, guys. And just look at that. It shows the real color. Napakagandang i-flex dahil nga alam nila na bago talaga yung phone mo. Diba? Okay na okay. But yes, I guess that's pretty much it for now. Itetest pa namin etong mga iPhone na to. Magkakaroon tayo ng maraming photos, videos, and i-compare ko rin kung worth it nga ba talaga mag-upgrade from 15 or 16. So, mag-subscribe na lang kayo para makita nyo rin yun. But yes, so far, so good. Design-wise, tapos build, na po, okay na okay talaga, legit. Yes, presyo-wise, eto yung presyo na nabili ko, etong mga iPhone na to. Yes, mas mura to compared sa SRP dito sa Pilipinas since Hong Kong variant nga to. Which is, wala naman talaga pinagkaiba sa local variant natin dito. Same lang naman yung nire-release dito sa Pilipinas. Hindi katulad dati na single SIM lang dito sa Pilipinas, tapos sa Hong Kong dual SIM. Halos parehas lang yung variant ng Hong Kong, tapos dito sa Pilipinas. Dahil nga, same lang sila ng release ng
US pagdating sa mga iPhones. Dito sa Pilipinas, guys, delayed. Bakit? Wala kasi talagang official Apple dito sa Pilipinas, guys. Meron pang mga additional tax like sa Power Mac, The Loop. Expect talaga na mas magmamahal pa yung presyo, especially kapag maraming bumili. But yes, kung worth it nga ba talaga to, tingnan natin.